Ano-ano ba yung mga kaugaliang Pinoy na ginagawa po natin para nang sa ganun, pagpasok po ng 2024 ay maging maswerte po tayo? Aba, nangunguna na po dyan. Yung kailangan ay meron po tayong 12 bilog na prutas na dapat po ay nandyan po sa ating hapagkainan at kakainin lang po natin yan pagsapit po ng hating gabi ng January 1. At kaya po 12 po yan kasi po ang isang prutas ay kumakatawan po yan ng isang buwan. So kaya 12 cover for the 12 months para masiguradong maswerte tayo sa isang taon. At pangalawa, hindi lang po dapat tayo kumain ng mga bilog, pero kailangan din po natin magsuot ng damit na maraming bilog-bilog. Katulad na lang halimbawa ng mga polka dots na yan. Dahil ang mga bilog po ay nagsisimbolo po yan ng pera. Kaya pag mas maraming bilog, mas maraming pera po sa susunod na taon. Siyempre po, nakaugalian na din natin, di ba, na gumawa po ng New Year's resolution. Alam niyo po ba na yung paggawa ng New Year's resolution na yan ay hindi na po yan bago. Nauso na po yan noong unang panahon pa po, 4,000 years ago. Ang nagpauso po niyan ay mga Babylonians. Itong mga Babylonians kasi, ang unang kultura na nag-celebrate po ng pagpasok po ng bagong taon. At alam niyo po ba na bago pumasok yung taon o bago magtapos yung isang taon, ay kailangan po nilang magbayad ng utang o kaya isoli yung mga hiniram po nila. Sana 'di ba gawin din po ng mga may utang po sa atin. Ito pa po, pagtalon, pagpasok po ng January 1. Pwede po tayong tumayo sa isang upuan at tumalon po tayo, no? Or pwede lang po tayo tumalon kung saan po tayo nakatayo. Dahil ito daw pagtalon na ito ay nakakatanggal po daw yan ng masasamang espiritu sa nagdaang taon. Pero noon, ako po, ginawa ko din po yan. Mas tumangkad po tayo. At yung isa pa po, yung kailangan natin buksan lahat ng bintana, pati po yung ating pintuan. Para lumabas daw lahat yung masasamang espiritu at yung mga malas na yan ay lumabas po. At papasok naman po yung swerte pagsalubong po natin ng bagong taon. Ayan po yung kailangan po natin mag-prepare ng mga pagkain po na mahahaba para humaba daw po ang ating buhay at magiging healthy daw po tayo. Maghanda po tayo ng fish dish. Alalang-alala ko po talaga ito noon. Kaya po pala kami ay palaging may lapu-lapu na sweet and sour tuwing pagpasok po ng bagong taon. Dahil po ang isda ay lumalangoy po yan sa isang direksyon lang. Puro pasulong lang po. Kaya nga, mas maswerte daw po tayo dahil pagpasok po ng bagong taon ay dapat palagi lang po talaga tayong pasulong na maging successful po tayo, no, sa taon po na ito. Ito talaga ay ginagawa ng halos lahat ng Pinoy. Salubungin yung taon na mag-ingay. Di po ba? Sa pamamagitan man yan ng paputok, mga firecrackers, yan po yung magbusina ka ng kotse mo. Ayan po yung magtatambol ka ng lata o kaya ng kaldero. Ayan po yung syempre magtuturotot ka, di ba? O kaya yung iba nagsisisigaw lang. Basta mag-ingay lang po tayo dahil daw pag tayo daw po ay nag-iingay at kung mas maingay daw po tayo, ay mas na itataboy po natin yung mga masasamang espiritu at yung masasamang nangyari noong nagdaang taon. Hindi lang po yon. Kaya tayo nag-iingay dahil gusto po natin salubungin ang bagong taon ng puno-puno ng pag-asa. Bilang hudyat ng pagsisimula ng isang masagana at ligtas na bagong taon. Itong mga tradisyon na ito ay pinasa po sa atin ng ilang henerasyon para magsimbolo ng pag-asa at hangarin para sa darating na taon. Pero kung dito lang po tayo sasandal sa mga tradisyon na ito, ay hindi po talaga ito sapat. Ang ating pagsisikap, ang ating pagpupursige at determinasyon, ang tunay na huhubog sa ating kinabukasan. Sa halip na tumuon lang po tayo sa mga tradisyon at pamahiin, dapat nating unahin ang pagtakda ng makabuluhang layunin. Pagpapanatili ng positibong pag-iisip at paggawa ng mga aktibong hakbang tungo po sa pag-abot ng ating mga layunin. Dapat po nating tandaan na meron po tayong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtanggap ng magagandang gawi at pagtanggap ng mga pagkakataon na darating po sa atin. Tulad na lang halimbawa kung tayo po ay na-monetize na dito po sa Facebook. Ang pananatiling nakatuon o nakafocus kahit na anong hamon na hinaharap po natin sa ating buhay. Itong lahat ng ito, ang tunay na nagtatakda ng tono para sa isang matagumpay na taon. Manigong bagong taon po sa aking pamilya,
sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kaibigan, at lalong-lalo na po sa aking mga taga-subaybay dito po sa social media. Cheers po sa mas maunlad na taon na kasama pa din po kayong lahat. God bless. Magandang buhay po.